Ito ang i-counter natin dyan kay George Garcia, and people should know, may 12 billion yan na insertion dyan sa budget ng COMELEC. Natandaan nyo? Noong 2023 yata yun. Naglagay ng 12 billion pesos in-insert sa budget ng COMELEC. Because that budget is supposed to be used for the yung constitutional, yung charter change, di ba? May charter change noong 2023. Malakas yung ugong noon. Pinipwersa nila Martin Romualdez yun. So nag-insert sila ng 12 billion. Ayan na naman yung insertion. Insert sila ng 12 billion dyan sa COMELEC. Breaking news mga kaibigan. Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan out. Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, JB Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, and Raul Lambino in. Nako mga kaibigan, PDP Laban panalo po sa manual recount di umano. Ayon po yan sa Facebook page ni Mr. J. Sonsa, ang isa sa mga pinakamagaling na political analyst po at isa pong journalist, no? Itong si Mr. J. Sonsa mga kaibigan. Ano pong nangyari dito guys? Panalo pala ang PDP Laban. Sana po, no? Sana po totoo po itong kasi syempre Facebook page po ito ni Mr. J. Sonsa eh. Alam naman natin si J, di ba? Si Sir J, alam naman natin yan. Hindi naman yan basta-basta magpo-post kung wala po siyang mga source, kung wala po siyang mga reliable source mga kaibigan, or talagang nakakakuha siya ng mga update po patungkol po dito. Dahil ano pong gagawin dito? Ano pong gagawin ni Georgina dito mga kaibigan? Dahil ang nakalagay po dito, ito daw yung resulta. Yan o, result ng manual counting po mga kaibigan. Hindi pala nanalo di umano si Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. Ang pasok pala si Jimmy Bondoc, Rodriguez, JB Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy at Raul Lambino. Sila pala talaga ang nanalo mga kaibigan. Ayon po dito sa Facebook page ni Mr. J. Sonsa. Sabi ko nga sa inyo, sana po totoo po ito. Dahil kung totoo po ito mga kaibigan, kailangan may mananagot po dito. Kasi nakakahiya po yan. Paano po nila i-explain yan? Sige, ipagpalagay natin. Magkakaroon po ito ng confirmation. At magiging totoo po ito guys. Ano pong i-explain nila yan? Paano nila yan ilalabas sa public? Paano nila i-explain yan? Na nanalo pala itong dapat manalo, itong PDP Laban. Ligwak pala yung mga walang kwenta ng mga senador na yan. Kaya pala. Kaya nakakapagtaka paano sila nakapasok dyan. Meron pala talagang totoong nanalo. O, paano nila ngayon yan i-explain? Sige nga. Diba? Matatanggap kaya ng mga tao yan. Kasi bawat isa sa kanila may mga bumuboto eh. Diba? Lahat yan may mga botante. Matatanggap kaya ito ng mga tao? Kaya po na, alam mo, sa totoo lang ginawa na nila yan, di ba? Ginawa na nila yan sa Duterte Youth Party List. Ginawa din nila yan kay Boy Dila. Di ba? Oh. So, doon pa lang, meron na po tayong basihan na talagang gawain nila. Kasi kay Boy Dila po mga kaibigan, hindi naman talaga siya nanalo eh. Talo po siya, official. Pero ang ginawa po, pinoclaim siya. Yung totoong nanalo, kawawa, ligwak. Pero anong sinabi ng Supreme Court? Nagbigay ng pronouncement ang Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng i-proclaim ang second placer. Anong ginawa ni Georgina? Hindi siya nakinig. He defied the pronouncement of the... Hindi niya sinunod. Ganon din yung nangyari mga kaibigan sa Duterte Youth Party List. Ang Duterte Youth Party List po, nakakuha po siya ng overwhelming votes. Napakaraming boto po ang nakuha nila mga kaibigan. Almost 3 million votes. Anong ginawa sa kanila? Dinisqualify po sila, tinanggal po sila mga kaibigan. Hindi po sila na-proclaim. Bagkus, may pinasok pa na iba. May pinasok pa na iba na hindi naman din sila nanalo. Di umano. At nakuha pa yung 3 seats ng Duterte Youth Party List. So ngayon, ang tanong dito mga kaibigan, kung ito po once again,
iklaruhin lang po natin, no? Para mayroon po tayong clarification. Kung ito po'y totoo, mga kaibigan, paano po nila ito i-explain sa tao? Paano po nila ito ilalabas sa madla? Kasi hindi naman pwedeng pababain yung na-proclaim na eh. Ano, papalitan sila? Or siguro, ang dating, ito ha, hindi ko talaga alam ang solution dyan. Pero mayroon kasi akong natatandaan na pwede po mag-sharing. Alam nyo ba ibig sabihin ng sharing, mga kaibigan? Magsi-sharing ng term. Kunwari, 'di ba hindi naman sila na-proclaim, no? After ilang tanggal na sila, tapos ipapalit na yung nanalo talaga. Sila Pastor, sila Lambino, Jimmy Bondok, sila ang ipapalit. Tapos yung nanalo, yung mga hindi talaga nanalo na na-proclaim, ligwak na yon. May papalit ng bago. Sabi ko nga sa inyo, kung ito po ay mabigyan ng clarification. Kasi hindi naman papayag ba kayo, mga kaibigan, na nanalo sila? Papayag ba kayo na nanalo sila na hindi naman pala sila nanalo? Tapos sila ang nakaupo ngayon? Kawawa naman yung tunay na nanalo. Katulad po ni Pastor Kibuloy. Di ba? Katulad po kay Pastor Kibuloy, nanalo talaga siya. Pero asan ngayon si Pastor Kibuloy? Nakakulong pa, di ba? Hanggang ngayon. Kawawa naman si Pastor. Pero nanalo siya. Sabi dito sa post ni Mr. Jason sa COMELEC po, hindi po sila makakaligtas dito. Kasi ang sinabi po ng COMELEC, mga kaibigan, kaya daw hindi pwedeng mag-recount kasi wala daw budget. Di ba? Sabi nila wala daw budget, di ba? Sabi ni Georgina. Pero meron pong natuklasan si Attorney Glenn Chong. Meron po siyang isiniwalat. Meron palang 12 billion peso na insertion ang COMELEC. Patay ka dyan. Patay si Georgina Bistado. Meron pala siyang 12 billion insertion sa COMELEC. Paano yan? Akala ko ba sabi mo walang budget? So, ang tanong, saan napunta ang 12 billion insertion ng COMELEC? Naku, yari. Saan napunta po, mga kaibigan, ang 12 billion insertion ng COMELEC? Ibig sabihin, may pera. Meron silang budget. Ayaw lang nilang ilabas kasi binubulsa po nila, mga kaibigan. Kailangan din silang tanungin dito at kailangan din silang imbestigahan dito. Dahil ako, nagpapasalamat po ako kay Attorney Glenn Chong. Sa wakas, lumabas na po siya, nagsalita na siya. Kasi marami po nag-aantay sa kanya eh. Sabi nga sa akin Fudinet, asa na ba si Attorney Glenn Chong? At mayroon din nagtanong sa akin, Fudinet, asa na ba si Attorney Respicio? O nga, no? Asa na pala si Attorney Respicio? Meron ba kayong balita kay Attorney Respicio, mga kaibigan? Kasi alam ko nag-file sila ng cases eh. Kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Respicio nag-file siya ng cases sa NBI. Tapos meron din po, kung hindi rin ako nagkakamali, meron din sa Supreme Court at saka Ombudsman. Kinasuhan po nila itong si Georgina. Pero ang tanong, ano na po nangyari sa mga kaso? Buti pa itong kaso na final ni Attorney Torion, mga kaibigan, mukhang magkakaroon na po ng magandang resulta. Sana po magko-comment na po, magbibigay na po ng komento itong si Solicitor General, dahil siya na lang po inaantay, mga kaibigan. Kumbaga, overdue na po ang kanilang due date. So, yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po. Justin, naging resulta ng manual counting ng senatorial at party list ballot nito lamang midterm election 2025. Tanggal daw sa pagkasenador sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, Ping Lacson at Tito Soto. Ibinahagi ni Jay Sonza sa kanyang Facebook ang litrato na ito kung saan galing itong liham mula sa Supreme Court. Ayon sa post ni Jay Sonza, our fight to cleanse the election processes in our country continues.
It is our prayer that the Solicitor General will finally file its comment so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. Result ng manual counting, out si Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. In si manual counting will finally move forward. Result ng manual counting, out si Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. In si Jimmy Bondok, Vic Rodriguez, JV Hindo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, and Raul Lambino. Nauna nang kinasuhan ang Pangulo at dalawa pang mataas na opisyal ng Smartmatic dahil sa panunuhol kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. This time, isinama na sa kasong kriminal ang kumpanyang Smartmatic mismo at ang kumpanyang nagmamay-ari nito, ang SGO Corporation. I was never wrong in my allegations against Smartmatic. They rigged the bidding. They rigged the elections. This is one more proof. Tandaan natin, dinaya ni Marcos Jr. ang kanyang boto gamit ang Smartmatic. Ayan po mga kaibigan, no, ang ating update guys. So ito po ipakita natin para makita ng lahat, no. Meron po kayong idea. Para pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ni Mr. Jay Sonsa. Para makita nyo rin, ha? Para makita nyo rin na hindi po tayo dito gumagawa-gawa lang po ng mga kwento, no? Totoo po ito mga sinasabi natin. Ito po, lang natin, i-highlights lang po natin, ha? Wait lang. Para makita nyo po. Ayan, no? Para mabasa nyo rin, ha? Lakihan po natin mga kaibigan. Ayan, sigurado na, ayan. Kita nyo ba guys? Kita nyo na? Ayan, ilakihan ko na yan, ha? Para makita nyo rin, para mabasa nyo rin po. Okay, galing po ito sa Facebook page ni Mr. Jay Sonsa. Ang sabi po dito mga kaibigan, our fight to cleanse the election processes in our country continues. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang kanilang pakikipaglaban patungkol po dito sa election process, no? Or yung paglilinis, no? To fight to cleanse the election processes in our country continues. It is our prayer that the Solicitor General will finally file its comments so that our petition to conduct manual counting will finally move forward. So ito po ang kanyang kasunod. Ito po ang kanyang sinabi dito mga kaibigan. Ang nakalagay po dito sa Facebook page po ni Mr. Jay Sonsa, result ng manual counting. Oh, klaro 'yan ha, hindi po gawa-gawa po ito mga kaibigan. Pwede niyo pong bisitahin si Mr. Jay Sonsa para makita niyo po ito personally. Ha? Ang nakalagay po dito, result ng manual counting. Out. So ibig sabihin ng out, ito yung mga natalo or tanggal. Ha? Tanggal si Lacson, Soto, Lapid, Aquino at Pangilinan. Ang pasok, ang totoong nanalo, Jimmy Bondok, Vic Rodriguez, JB Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy at si Raul Lambino po. Yan po ang totoong nanalo mga kaibigan. Oh. Ngayon, kayo po magbigay ng kayo po ang magbigay ng reaction po dito mga kaibigan. Ano po masasabi nyo dito guys? Kasi kung akong tatanungin nyo, para sa akin ha, totoo po ito. Naniniwala po ako dito guys, personally. Although, wala pa naman tong confirmation, pero ako po naniniwala personally. Kasi nga, marami naman talaga nagtataka. Oh, marami po nagtatanong, paano po nakapasok si Aquino tsaka si Pangilinan? Marami nagtatanong, di ba? Hindi naman to Marites eh. Di ba? Pati naman kayo, nagtatanong din kayo eh. Kahit ngayon iba pa natin mga kababayan sa abroad eh. Kasi sa abroad, talagang landslide tayo dun eh. Landslide ang Duterte. Landslide sa abroad. Kaya po tayo nagtatanong, palagi po tayo nagtatanong, paano po nakapasok si Aquino at si Pangilinan? Yun lang naman eh. Wala namang masama sa tanong. Diba? O kayo, tanungin ko rin kayo, naniniwala ba kayo na nakapasok si Aquino at si Pangilinan? Tanong ko lang sa inyo guys. O, paki-press 1 po kung nagdududa din kayo. Kasi kaduda-duda naman talaga. O, hindi naman siguro masama na nagdududa tayo. Kaya po mga kaibigan, pinakita po natin ito guys. Ang nakalagay po dito, result ng manual counting. Oh. Resulta po ito ng manual counting. Ngayon, ang tanong mga kaibigan, ha? Ito po ang pinakamagandang tanong. What if, sige mag-what if po tayo. What if, pasok po talaga si Jimmy Bondok
Vic Rodriguez, JV Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, at si Raul Lambino. Ano pong gagawin? Mr. Garcia, ano pong gagawin mo? Oh, dapat sagutin niya. Dapat meron siyang initial na sagot dito. Kasi ito po mga kaibigan, kumakalat na po ito. Trending na po ito sa SOCMED. At umabot na po siya nagkaroon na po siya ng samot-saring mga komento or mga reaction po sa ating mga kababayan. Dahil po dito sa pangyayari mga kaibigan. Matinding pangyayari po. Dahil sa totoo lang mga kaibigan, personal, ito napaka-personal kasi sa akin to no? Dahil binoto po natin, ako, sa totoo lang guys, binoto po natin lahat ng mga Duterte Wala po tayong tinanggal Pero hindi po sila nakapasok. Nagulat lang tayo bakit na-hijack ni Aquino tsaka Pangilinan. Di ba?